Marami ang magsasabi, huwag na huwag gagamitin ang front brake sa corners dahil sesemplang. Pero yung advice na yan, kung mapapansin nyo, nanggaling yan dun sa mga tao na siguro medyo kinukulang sa tamang technique or sa proper riding skills. Kaya nila nasabi yun. Ngayon, itama natin yan. Kasi itong front brake na to, isa to sa mga secret weapons. Dapat nating gamitin ang front brakes sa lahat ng corners, sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman, may mga exemptions. Ang sikreto sa paggamit ng front brakes para sa cornering ay yung proper riding skills at yung tamang technique. Kasi yun nga, kung wala yun, talagang garantisadong sesemplang. Okay? So yung mali, okay, ang maling paggamit ng front brake sa corner ay yung you are slamming on the brakes. You are grabbing the brakes. Yun, pabigla-bigla. Yun ang hindi tamang technique. At yun ang nakasanayan ng mga sinaunang riders na ipinapasa ngayon sa atin, ng mga batang riders. Ang tamang technique is to squeeze the brakes. Napakarami ng mga motorcycle experts. Pasensya na kayo, mga taga-ibang bansa to, yung mababanggit yung mga nire-refer ko. Kasi wala akong makita dito sa Pilipinas na nagtuturo ng ganito eh. So, maraming motorcycle experts ang gumawa na ng videos. Pinapakita nila na if you slam on the brakes, if you grab the brakes, you fall. Simple lang talaga yun. Pero ipinakita nila sa mga videos nila na kapag tama yung technique mo, kahit baga anong tinding preno mo sa corner, basta tama yung technique, hindi ka niyan isesemplang. Bigyan ko kayo ng isang example para lang medyo maintindihan natin. Halimbawa yung orange juice. Kapag kukuha tayo ng orange juice sa isang orange, yung ba ay pinipiga natin ng gano'n? Di ba hindi? Pinipiga natin siya ng dahan-dahan. Yung kalamansi, huwag na tayong lalayo. Yung kalamansi, yung kalamundeng, na ginagamit sa lume. Yan, mga taga Batangas, mga kababayan ko. Di kayo pag tayo naglulume. Di kayo naglahanda ng tuyo at kalamansi, kalamundeng. Yan. Di kayo pagkabuhos ng tuyo, di kayo yung kalamundeng. Di kayo yun may hindi mo pinipisang gayon. Pag pisang mo kayo talsik sa iyong kaharap talsikan sa sa mukha hindi naman di ka? Di ka ang kalamundeng ipag pinipigay dahan-dahan. Yan. Meron pa akong example sana kasi tayo mare-rated PG pag yun ang example ko. Huwag ninyong lalangkisin. Ayun. Kaunting himas. So squeezing the brakes, parang napakadaling sabihin pero man cannot ride. Paano namin i-squeeze the brakes? Ito, punta na tayo sa mga tips. It does not matter how many fingers you use. It matters if you know the technique. Yun nga lang, okay, yun nga lang. Most people, most riders, especially beginner riders or novice riders, kapag gamit nila ang 4 fingers sa pagpreno, overwhelming yung pressure. Malakas talaga yung 4 na daliri. So, my first tip is, huwag na nating sanayin yung sarili natin na gumamit ng 4 fingers. Kahit pasabihin pwede yan, kahit pasabihin okay lang yan, basta tama yung technique. Ito na lang. Ang problema nga kasi, yung technique nanggagaling sa bad habits. Yung maling technique nanggagaling sa bad habits. Yung bad habits, yun yung nakaugalian. So, sa simula pa lang, gawin na natin kung ano yung mas maganda to form good habits. Okay? So to form good habits, iwasan natin gumamit ng 4 fingers sa brakes kasi overpowering talaga yan. At ang isa pa, kung makikita nyo, nawawalan na ako ng control sa grip dahil lahat ng daliri ko nasa brakes. Okay. So instead, I'm going to suggest use 2 fingers. Now, sabihin nyo, bakit hindi pwedeng 3? Kasi pag 3, nakakapit pa rin naman yung hiniliit sa grip. Kung tetestingin nyo, it feels awkward na 3 finger tapos yung hinliliit at saka
hinlalaki ang nasa grip. So, I suggest 2 fingers. So, sabihin naman, pwede namang 1 finger lang eh. Pwede. Okay. Pero, yun nga lang. Itong 1 finger kasi, nakikita ko to sa mga professional riders, racers. Siguro mas maganda, magsimula muna tayo dun sa basic. 2 fingers. Kung gusto mo talagang 1 finger, sige. Ito, ginagamit ko to madalas eh. Pag nag-1 finger ako. Pero sabi nga nung tropa ko ay mas masarap daw kapag dalawa. Anyway, so 2 fingers, ibig sabihin itong palasinsingan at itong hinliliit at itong hinlilaki ay naka-anchor sa grip. Okay? So you can still control the throttle. Alright? Nakaabang yung 2 fingers dun sa brake lever. Ayan, habang nagra-ride. Kita nyo naman, kaya kong i-manipulate yung throttle using my extra fingers habang yung 2 finger na to nakaabang sa brake lever. Ang kagandahan pa nito, kapag sumosobra na, kapag lumalampas na yung daliri ko dun sa lever, indication na yun na, uy, lampas 50% na ako ng throttle. Kailangan ko na mag-chill. So, babalik ako. Ayan, doon ko lang siya i-modulate. At ngayon, pag mamembreno na, I will release the throttle gently. Pwede namang mabilis na release pero gentle pa rin, yung kontroladong release pa rin. Release the throttle. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, engine braking. Mahalaga yun sa cornering, saka natin pag-usapan sa ibang videos. Okay? So pag nirelease ko ang throttle, kahit na yan yung mabilis na release pero smooth at controlled release, engine braking, now I can begin to apply brake pressure sa front brake lever. Now, ang pag-apply ng pressure is pwedeng habang nire-release nyo na yung grip, habang nire-release nyo yung throttle, nag-preload na kayo ng kaunting pressure, siguro mga 1 to 5% na pressure sa brakes. Ayan. Ang indication nito, another tip is hindi naman sa pakinggan. Hindi nyo maririnig ito pag umaandar. Pero muscle memory na lang. Alamin nyo kung nasan nyo, yung click. Di ba may click kayo naririnig? Wait lang, natin. Yun. Yun yung click nung switch ng brake light. Pag narinig nyo pag narinig nyo yung click na yon, ibig sabihin nag-i-engage na yung brake light sa likod, di ba? Nakikita na nila kayo sa hulihan na namembreno ka na. Muscle memory lang, tandaan lang natin to. Yan, tanda ko na nandito yan. So kahit na umaandar ako, hindi ko naman maririnig yun. Pag nag-release na ako ng throttle ngayon, ipi-preload ko na yung brake pressure. Doon sa point na nag-engage yung switch, alam ko na ngayon, nakita na ngayon ng nasa ulihan ko na namembreno ako, pero I'm just applying maybe 5% of brake pressure. Ayan. Tapos, pag zero na yung throttle, dyan na ngayon ako magsisimulang mag-squeeze the brake. Ang natutunan ko dito na paraan para mag-guide ako na mag-squeeze is bumilang ako ng 10 to 1 yung pabalik. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 habang dinadagdagan ko yung pressure. So, hindi ako pwede mag-jump ng 10, 5, 1. Hindi. 10 to 1. Hindi. Ganon. 10, 8, 6 by 2. Hindi. Kailangan talagang bibilang ako ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, ngayon, depende doon sa sitwasyon natin. Kasi baka mamaya sabihin nyo, sisihin nyo, walang sisihan ha, disclaimer ha. Baka sisihin nyo, sabi kasi ni Man Cannot Ride, bumilang daw ng 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Yun, nabangga na ako. Kasi, ang bagal kong bumilang 10, 9, 8, common sense. Riding skill din ng common sense. Okay? Isa na yung dying skill ng common sense. So, if I'm, I wanna give an example from my personal experience. Let's just say na yung unang-una akong nag-aaral ng braking. So talagang bumibilang talaga ako. Naka 50% throttle ako. 10, 9, 8, 7. Tapos nasa 7 pa lang, napapa-1 na agad ako. Kasi ginagamay pa ng daliri ko yung braking pressure. Pero talagang nakakatulong. Hindi katulad nung una na pag namembreno ako, grab, tas boom! Tas,
tutukod ang unahan, tapos nawala na ako ng giya. Muntik-muntik pa ako matumba ng ako lang. So nakakahiya, di ba? So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bibilangin mo lang naman eh. 10, 9, 8, 7, 6, 10, 9, 7, 6. Bibilangin mo lang naman hanggang makarating ka sa 1. Pero pwede namang hanggang 3 ka lang o hanggang 4 ka lang, di ba? Pwede naman yun. Depende sa kung ano yung hinihingi ng sitwasyon. Again, common sense. Ang bottom line dito, do not grab the brakes. Do not slam on the brakes. We have to be very smooth. Squeeze the brakes. Okay. So ngayon, alam na natin, di ba? Use 2 fingers para ma-promote na natin yung habit of proper riding. Okay. Alam na ngayon natin na you have to squeeze, you have to preload the brake pressure, yung 5%, initial 5%, yung pag nag-engage na yung brake light para alam ng mga kasunod mo na mamembreno ka. And then you squeeze the brake. Alam na natin ngayon na nakakatulong na if you have to count 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 as you increase brake pressure. Okay, alam natin ngayon yun. Now, huwag nating i-release ng biglaan tas biglang arangkada, no? Again, developing good habits tayo dito. So, pag nandun lang tayo, i-release natin din ng dahan-dahan ng smooth din na release. Saka tayo ngayon umarangkada ulit. Yung action na yan, yung ginawa ko na yan, pwede nyo yung gawin sa corners. And I'm telling you, sobrang mas masarap mag-cornering kapag gamit ang front brakes. At yun yung skill na tinatawag na trail braking. Saka natin pag-usapan ng trail braking sa ibang videos, but for now, yun. Yun yung tamang technique. You squeeze the brakes. Now, another thing about, since cornering ang tinutukoy natin dito, pasensya na ha, medyo may pagka-science to ng kaunti, pero yung suspension geometry kasi, pag in-apply natin yung brakes, magko-compress yung front suspension, magbabago yung kanyang rake at saka yung kanyang trail. Pag nagliliit yung rake, liliit yung trail. Okay? Liliit yung angle of rake, iikli yung length of trail. Pag nangyari yon, yung front end ng motor, mas nagiging agile. Mas gusto niyang lumiko. Okay? Mas gusto niyang lumiko. So, kapag in-engage natin yung front brakes at nag-compress yung front suspension, mas gustong lumiko ng front end. Mas madali nating maigigye yung motor sa pagliko sa corners. If I have to change my lines, still, agile pa rin yung motor kasi nakakompress pa rin yung front end. I can change my line. I can survive whatever. Ayun. Kumpara sa ganito, nakaarangkada, tapos bibitawan ng throttle, mag-a-apply ng preno, bago dumating ang corner, tapos nung pag nagsimula ng corner, ni-release yung preno, pag ni-release ang preno, magre-rebound yung suspension, yung front suspension. Pag nag-rebound yan, hahaba yung trail, lalaki yung rake. Pag lumaki ang rake, pag humaba yung trail ng motor, ang gusto ng motor is to go forward. Ayaw niyang lumiko. So, anong mangyayari? Nakaarangkada ka, approaching ka ng Devil's Corner, namreno ka bago yung Devil's Corner, tapos nung liliko ka na, binitawan mo si preno, umangat si suspension, nag-rebound si suspension, nung iniliko mo, ayaw lumiko, nag-overshoot ka, boom, bangin, patay. Punta ka na sa Devil. Pasensya na ha, kasi alam ko maraming hindi nakaka-appreciate ng science, maraming allergic sa science, pero kung tutuusin, nandito naman talaga lahat yun eh. Kung mauunawaan lang natin how the motorcycle works, madaling paniwalaan to eh. Pero alam ko maraming hindi maniniwala dito kasi maraming hindi nakaka-appreciate nung suspension geometry, nung suspension settings, yung rake and trail. Subukan natin i-absorb at unawain yung how the motorcycle works. Tapos subukan natin gumamit ng front brake sa cornering, yung proper riding skill, yung proper technique. And I tell you, napakasarap mag-cornering using the front brakes. Ang sarap, masarap mag-cornering kapag maganda yung grip. Ang sarap mag-cornering kapag responsive yung front suspension.
at sa experience ko at sa natutunan ko from motorcycle experts, use the front brakes while cornering. Kung ayaw nyo dun sa technique na trail braking, forget about it. Wag nyo naman ang isipin yun. Basta use the front brakes when you are in a corner. At hindi kayo sasemplang if you use the proper riding skill, the correct technique. Walang sisihan, disclaimer, kung sasemplang kayo, that means you're not using the right technique. I have seen it a lot of times sa mga motorcycle experts, and I have done it myself. Hindi rin ako makapaniwala ng una. Use the front brakes for cornering. Learn the proper riding skill, learn the proper technique, and then practice it every ride, every corner. Okay, exemptions, mabilisan lang. Exemptions ito, depende sa pacing. Merong pacing na sobrang bagal, let's say Marilaki, tatakbuhin ko lang ng between 30 to 50, 30 to 45. Yung pacing na yun, hindi ko na kinakailangan gumamit ng preno. Engine braking pa lang, sapat na. Kapag nasa 50 kph na ako pataas, yun, medyo inaalalayan ko na ng front brakes. Kapag nasa 70 pataas na yung cornering ko sa Marilaki, ayun, kailangan talaga mamembreno ka na kasi para maramdaman mo yung grip, para maramdaman mo yung sarap ng pag-corner. Anything above that, I will not condone, I will not recommend dahil that's, risky and reckless riding na yun pag ganun.